May balita po tayo ngayon dito kay La Jinggoy Estrada. Mukhang nanganganib din po na madampot. So mayroon po tayong update ngayon mga sangkip. Pag-usapan lamang po ito sa ilang minuto, no? Kasi nga po mayroon pong balita dito kay Jinggoy Estrada. Nako. Talaga nga namang ano to ngayon mga sangkay. Ano tawag dito? Malaking panganib po ito sa kanila ngayon. Itong nangyayaring pagsawata ng gobyerno laban po sa mga korap. At ito, may update po tayo. Pero bago ang lahat, mga sangkay, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, tingnan nyo po sa baba ng video na to, makikita nyo po dyan yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yung subscribe, pindutin nyo po yung bell, at pindutin nyo po yung all. Okay na po ba? Nagawa na? Sige. Umpisan po natin itong ating balitaktaan ngayon. Ayun nga po mga sangkay, ayon po kasi sa report no na lumabas ay eto. Tingnan natin. Kasi bawal na daw pong umalis ng bansa. So sarado na ang pag-alis ng bansa sa mga sangkot ngayon. Naglabas naman ng precautionary hold departure order ang Manila Regional Trial Court para kina Senator Jinggoy Estrada, dating DPWH Secretary Manny Bonoan at iba pang sangkot sa flood control scam. Ayan, mga sangkay. Jinggoy Estrada at iba pa, gagaya po ni Bonoan, mga sangkay, bawal umalis sa bansa. Bakit? Baka matulad mga sangkay kaila, sino ba to? Kaila Zaldico, di ba? Kita nyo yung nangyari kaila Zaldico. Sa sobrang kapabayaan noon, doon sa Kongreso at ng buong gobyerno din, na nakaligtaan nila na pwede palang tumakas ng taong ito at di na bumalik. Buti nga po itong si Bonoan, mga sangkay, talagang mula po sa Amerika, bumalik pa rin po siya sa Pilipinas kasi umalis na po yan eh. Pero ayon nga po sa kanya, wala daw po siyang planong magtagal doon, wala daw po siyang planong tumakas. Babalik daw po talaga siya sa Pilipinas. Kaya bumalik po siya. Ngayon, mga sangkay, sila bawal na pong umalis ng bansa. Baka na naman kasi maulit yung pagtakas. Ayon naman sa korte, ito'y para hindi na daw sila makalabas ng bansa habang gumugulo nga ang investigasyon. Dapat ito ang ginawa, 'di ba? Kay Laatong Ang at kay Harry Roque. Ang problema na pabayaan. Kumbaga ngayon pa lang sila natuto talaga. Diyos mio Marimar, dapat doon pa po nila ito ginawa eh. 'Di ba yung pagbawalan nila yung mga opisyal na ito na kapag habang ginigisa po yung kaso dito sa Pilipinas, bawal na po silang umalis ng bansa, sarado na po lahat ng tapos bantay sarado na sila. Kaso mga sangkay, late. Kaya andun na si Zaldico nagtatago, si Harry Roque nagtatago, mga sangkay. Sino pa ba yung nasa ibang bansa ngayon? Itong si Bato. Pero si Bato, hindi naman ata umalis ng bansa eh. Sabi, wala daw record. Nandito lang daw po talaga sa Pilipinas. Narito ang express report ni Camille Samonte. Wala pa mang formal na kaso sa korte, hindi napapayagang makalabas pa ng Pilipinas na Senador Jinggoy Estrada. O kita nyo? Tapos si Atong Ang nakalabas ng ganun-ganun na lang. Bakit? Ba't ganun? 'Di ba? Mga sangkay, nakalabas ng bansa ng ganun-ganun na lang. Kahit mabigat ang kaso, sobrang bigat nun, Diyos mio Marimar. Pero bakit nagpabaya po sila? Dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at iba pang sangkot sa flood control scam. Alinsunod yan sa inilabas ng Manila Regional Trial Court Branch 52 na precautionary hold departure order laban sa kanila. Kasama din dyan ang iba pang dating DPWH officials na sina Roberto Bernardo, Henry Alcantara, Gerardo Opolencia at ang yumaong si Catalina Cabral. Dahil sa PHDO, hindi muna sila papayagang bumiyahe palabas ng bansa habang gumugulong ang investigasyon laban sa kanila. O, diba? Pwede naman pala yun eh. Bakit hindi ginawa kay Harry Roque? Hindi ginawa kay Zaldico? Diba?
kay Laatong ang dapat ginawa po yan eh. Nang sa ganun, itong mga ito, especially kay kay Harry Roque at kay Atong Ang. Kasi si Saldi ko medyo late na yun eh. 'Di ba? Late na po yung nasampahan ng kaso. Pero itong mga ito kasi mga sangkay, dinidinig na po yun noon eh. 'Di ba? Yung kay Atong Ang, kay Harry Roque, dapat at that time pa lang, teka lang, bago pa makatakas, meron ng ganon, may whole departure order na mula po sa gobyerno ng Pilipinas. Ngayon, mukhang at least ngayon, na natuto na po sila na ganun pala ang kailangan gawin. Ang sabi ko nga, mga sangkay, regarding po kay Atong Ang, dapat, kahit sino mga sangkay na involved, dapat kapag kaganyan, pati po yung kanilang mga account, i-hold muna. Kumbaga, lahat i-freeze. Para wala po silang magamit kasi ang ginagawa po ng mga yan, ginagamit po nila yung kanilang kayamanan para makatakas, di ba? Nahaharap sila lahat sa reklamong plunder at direct bribery and corruption na inihain sa Department of Justice. Ayon sa DOJ, nakitaan ng korte ng probable cause na maaaring tumakas sa mga nabanggit na pangalan para hindi maaresto. Tatakas talaga yun. Ewan ko ba, ba't ang luwag-luwag natin? Diyos mio marimar. Sakaling lumabas na ang resolusyon ng panel of prosecutors. Kaya po siya precautionary, hold departure order. So by the term precautionary, ibig po sabihin yan na bago pa po ma-file formally yung kaso in court, nag-issue na yung judge or this Branch 52 RTC Manila of the order, anticipating that the respondents in these plunder cases pending before the DOJ may evade arrest. Kaya po sila tinatawag na respondents pa rin at hindi accused because they have not yet been formally charged in court. Bago i-anunsyo ang PHDO, naghain naman sa DOJ ng kanyang kontrasalaysay si Bonoan. Muli rin daw siyang aalis ng bansa at ipinaalam niya na ito sa DOJ. Matatanda ang nagpunta ng Amerika noong nakarang taon si Bonoan para samahan ang operasyon ng kanyang asawa. Hindi pa ko alam eh. Pero nakapagpaalam na kayo, sir? Nakapagpaalam na kayo? Iya, nakapagpaalam ko. Pero sabi ng DOJ, walang saysay ang pagpapaalam ni Bonoan lalo't na ilabas na ng korte ang PHDO. Tanging ang Wala na, balak pa pala ni Bunuan lumabas. Wala na, hindi na sila makakaano dito, makaka-eskapo. korte lang din daw ang makakapagpasya kung papayagan pa si Bonoan na makalabas ng bansa. Nagbabalita Ay, nako po, mga sangkay. Well, wala tayong magagawa dyan. Kailangan po nilang panagutan yan eh. Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Mayroon po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.